natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, ibinabalik namin sa iyo sa oras na ito ang lahat ng kapuri, lahat ng kakailangan at kabalbatian. Ama, katawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa araw na ito, sa isip namin, sa salita at sa gawa, sa iyo at sa iyong kapwa. Maraming salamat sa lahat ng biyaya para sa amin sa araw na ito, sa buhay at kalakasan, sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi kami naman sa oras na ito na kami ang iyong banal na Espiritu ay magpag-aabit sa aming mga puso at isipan sa oras na ito upang kami pag-aaral sa iyong mga salita at gawin kami ng kaalaman. Tunay na pag-unawa sa iyong maraming salita upang ating ito'y may sa buhay at pagkalakat kami sa katurigan, sa kabanatan, sa estado ng iyong grasya. Dapat ito, Ama, kaya mga magdalangin sa pangalan ni Cristo na iyong anak kasama ng Espiritu Santo at sa matangit sa puso ng mahal na Virgen Maria at sa Pangama, Sino San Jose. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang sa unang-una ngayon, pagkailanman, magkasawalan hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nandito na tayo upang natin labahin ang wala na Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ay kaibigan mo minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magawa ka sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang mapanagalan ng Diyos at sa pamamagitan ito'y mapangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ayon may, tinarangan pa niya ng 2 araw matapos mabalita ang sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagaan, magbalik tayo sa Hulya. Pagdating ni Jesus, nalaman niya 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Maria ay ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit talaman ko, kahit kayo'y iibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Uli, mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalaman ko po siya'y mabubuhay ulit sa huling araw. Sa muling pagkabuhay, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muli mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?
Opo, Panginoon, sagot niya. Yan ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimuto. Saan pinit siya inilipid? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, alin kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya pinay ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na nakapagpaligat ang bulag ng tao ito, bakit hindi niya nahalangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling na pahimutok si Jesus. Pagdating sa lilingan, ito yung na natatakpan ng isang bato. Alin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamay na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung manalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Duminga na si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagtuko sa akin. Pagkasabi nito, sinigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Ako punuputan ng kayong paligid ng kanyang mga kamay at paa. At nagbabalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, talagang inyo siya ang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalinig sa kanya. Mga kapatid, ito ang puting balita ng Panginoon.